May bago na namang mainit na balita mula po sa US na pwedeng magkaroon ng malaking epekto dito sa mundo ng cryptocurrency. At syempre, damay tayo rito bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Isa pong senador sa US ang nagpanukala ng batas na tinatawag na COIN Act, kung saan layunin nitong pagbawalan ang presidente ng Amerika, lalo na si Pangulong Donald Trump at ang iba pang mga mataas na opisyal sa gobyerno na makisali or kumita mula sa kahit anong crypto-related na activities habang nasa pwesto. At ang tanong, bakit po ganito kabigat ang hakbang na ito? Ano ba ang nangyari? At may epekto ba ito sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy crypto traders at investor dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang kasalukuyang Pangulo ng US na si Pangulong Donald Trump. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang COIN Act at bakit po ito isinulong. Ayan, ang ibig sabihin po ng COIN ay Curbing Officials' Income and Non-Disclosure Act. Isinulong ito ni Senator Adam Schiff bilang tugon sa mga napapabalitang crypto involvement ni Pangulong Donald Trump. Layunin po ng batas na ito na pagbawalan ang mga opisyal ng gobyerno tulad po ng presidente, vice president, at saka mga members ng Congress. At syempre, maging ang kanilang mga pamilya mula sa pag-launch, pag-promote at pag-profit o pagkakitaan ang mga cryptocurrency habang sila ay nasa posisyon ng kapangyarihan. Sabi po ni Senator Schiff, sobra na raw ang ginagawang paggamit ng kapangyarihan sa pansariling crypto gain at tila wala ng transparency at accountability ang ilang mga pinuno ng gobyerno pagdating sa digital assets. Ngayon ay sino po ang direktang tinatamaan ng batas na ito? Ang pinaka-target po ng COIN Act ay walang iba kundi si Pangulong Donald Trump, nakasalukuyang front runner sa bukod po sa pagiging pro-crypto, pro-crypto po kasi itong si Donald Trump. Siya po ay gumawa na rin ng sarili niyang meme coin na tinawag na Trump. Pati na rin ang isang DeFi project na pinangalan ng World Liberty Financial. Ayon po sa ulat, si Pangulong Trump ay umano'y kumita ng mahigit $57 million mula sa kanyang DeFi venture. Isang napakalaking halaga na agad nagtaas ng kilay sa mga kritiko. Hindi lamang po si Pangulong Trump ang sakop ng batas. Lahat po ng senior officials ng executive branch, pati na mga members ng Congress at mga kanilang mga immediate family ay sakop ng proposed bill na ito. At hindi po basta-basta ang parusa. Posibleng multang pera o pagkakakulong ang parusa. Ngayon ay ano po ang dahilan kung bakit tinutulan ni Senator Schiff ang crypto activities ni Pangulong Trump? Ayon po mismo kay Senator Schiff, malinaw daw na ginagamit ni Pangulong Trump ang kanyang posisyon para yumaman sa crypto. Kahit wala ng malinaw na regulasyon at transparency sa mga ganitong uri ng transaction. Sa madaling salita ay ginagamit daw ang influence ng pagiging presidente para pasikatin ang sarili niyang coin at mga project na posibleng makasama sa mga investors at makaapekto sa market. Sabi pa nga ni Schiff, sabi pa niya rito ay kailangang pigilan ang ganitong uri ng korupsyon, corruption in plain sight, dahil baka lumala pa ang abuse of power. Kaya inilalaban po niya ang COIN Act para mapigilan ang mga opisyal na magnegosyo sa crypto habang nasa serbisyo pa sa gobyerno. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng COIN Act sa naunang Genius Act? Interesting din ang timing ng panukala.
Kamakailan lamang po kasi ay naipasa na sa Senado ang tinatawag na Genius Act. Ayan, isang stablecoin bill na layunin ding i-regulate ang crypto activities ng mga opisyal. Pero may malaking butas po ang batas na ito. Hindi kasama sa restriction ang presidente at vice presidente. Kaya lumilitaw na parang tugon or extension itong Coin Act para maisama naman sa restriction si Pangulong Trump at iba pang mga high-ranking officials na tila immune sa mga batas. Parang sinasabi po ni Schiff, kung seryoso po tayo sa ethics, dapat walang exempted. Ayan. Ngayon ay may political motivation ba ito o talagang para sa protection ng crypto space? Hindi po natin maikakaila na may political tension din sa likod ng panukalang ito. Si Senator Schiff ay isa pong kilalang kritiko ni Pangulong Trump. Kaya natural na pagdudahan ang timing ng Coin Act. Sa kabilang banda, kung tutuusin, may point din naman si Ginong Schiff. Kung ang mga opisyal na dapat ay gumagawa ng batas ay siya rin palang nagpapump ng sarili nilang coin, paano na ang integrity ng crypto market? Baka magkaroon po ng conflict of interest or mas malala pa, magkaroon po ng market manipulation. At siguradong tayong mga maliliit na trader ang unang matatamaan. Ngayon pag-usapan naman po natin kung paano po tayo maapektuhan bilang mga Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas. Ayan, kahit malayo po tayo sa US, malaki ang epekto ng balitang ito sa global crypto market. Tandaan natin na ang mga kilos ni Pangulong Trump, lalo na kung siya ay lalong-lalo na at siya ay isang presidente, ay may kakayahan po siyang mag-influence ng presyo at reputasyon ng crypto. Halimbawa, kung papabor po siya sa crypto, posibleng tumaas ang presyo ng mga coins tulad ni Bitcoin, Ethereum at iba pang mga altcoins. Pero kung biglang magkaroon po ng batas na magsasara sa pintuan para sa mga opisyal na tulad niya, pwedeng magkaroon ng takot o pag-pull out ng mga investors na siyang magre-resulta sa biglaang pagbagsak ng presyo. Bilang Pinoy na ang kita ay nakadepende po sa galaw ng market, napakalaga po para sa atin ang mga ganitong balita. Ito po ay dahil kahit isang panukalang batas sa Amerika pwedeng magdala ng bullish rally o matinding crash sa buong mundo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, makatwiran ang nilalaman ng Coin Act. Sa panahon ngayon, kung kailan hindi pa buo ang tiwala ng publiko sa crypto, napakahalaga ng transparency at saka ethics, lalo na sa mga taong nasa kapangyarihan. Pero dapat din nating bantayan kung hindi ito nagagamit lamang bilang political weapon laban sa mga kalaban sa politika. Sa halip na pilitin lang si Pangulong Trump o ang sinumang individual, dapat ang batas ay ipantay sa lahat. Kahit sino pa siya, kung opisyal ka ng gobyerno, hindi ka dapat makisawsaw sa crypto habang nasa pwesto. At sa huli, dapat tayong mga crypto traders ay laging mapagmatsyag sa mga ganitong development. Maging updated po tayo, aralin po natin ang takbo ng market at huwag po tayong basta sumabay sa hype, lalo na kung may halong politika ang project. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.